Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, sa lahat natin ng mga viewers dyan, muli naman tayo nagbabalik sa ating programang The Action Man. Ayan, ito po, may gusto lang ho ako na i-share po sa inyo. At napakaganda po. Napakaganda. Para sa atin, napakaganda po ito. Pero para sa mga taga-suporta nila, nangangasa ng parang nangangatog na o mga nagmumugot ng mukha nila sa balitang ito. Napakaganda po ito mga ka-action, mga kakamping, no? So alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay nag-attend nga po ito sa Senado hearing, sa Kongreso hearing, sa Quadcom hearing, di ba? At nanumpa po siya doon. Nanumpa po siya doon. Naka-under oath, okay? Ano ba itong under oath? Bakit kasi kailangan mag-under oath ang isang tao kapag ikaw ay magiging isang resource person? Kasi para sabihin mo ang katotohanan. At itong naka-under oath ka, pwede po itong gamitin laban sa'yo. Ano man ang sabihin mo, ano man ang magiging sagot mo sa mga tanong ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Okay? So alam naman po natin, si dating Pangulong Duterte ho ay nakaano nga ho sa ICC. Maaring mahaharap siya sa kaso na crimes against humanity. Correct me if I'm wrong. Disclaimer lang po, ha? Hindi po ako abogado, pero yun po ang pagkakaalam ko. So, eto na nga po, dahil nga po naka-under oath siya sa Senado, sa Kongreso, ay ang mga sangay ng korte ay nakikinig. Okay? Nakikinig at doon nila ma-determine kung ano ang mga probable cause na pwedeng isampa na kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Okay? Kasi hiwalay ho ang kaso. Halimbawa, kung ito ay magkaroon, iba ang kaso niya sa ICC na hinaharap niya, iba ang kaso dito sa Pilipinas. Kumbaga dalawa. Okay? Dito kasi may pahayag ho, mga ka-action, mga kakamping, ang Department of Justice na si Boying Rimulya ho, mga ka-action. At sa comment section natatawa nga ho ako kasi grabe ang panggagalaiti ho nila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Okay? At eto naman si Panelo, grabe naman si Panelo, ay to the rescue ang abogado, ang tagapagsalita, di ba? Ang sabi daw ni Panelo, bakit hindi daw kasuhan? Kung may ebidensya daw, bakit hindi na lang kasuhan agad? Bakit kailangan pa imbestigahan? Ano ba naman to si Panelo? Alam natin abogado si Panelo at alam niya due process ba? Ngayon, sa tingin natin, kung ganun ang gagawin ng DOJ, halimbawa, kasuhan agad si dating Pangulong Duterte, ano naman ang sasabihin nila? Nilabag naman ang karapatang pantao. Di ba? Kasi sa Senado o sa Kongreso is ang kanilang investigation is in aid of legislation. Okay, dito naman sa DOJ kasi, kumbaga, pinag-aaralan nila o nadidetermine nila ang mga probable cause na maaaring haharapin na kaso, maaring haharapin na kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga pinag-aaralan na ho, 'di ba? Panoorin po muna natin itong mga ka-action, mga kakamping. Yes, our task force is doing that. Kausap po ng kanina yung head ng task force. Gumugulong na ang formal na investigasyon ng Department of Justice o DOJ laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, sa pangunguna ito ng binuong task force upang investigahan ang umano'y extrajudicial killings o AJ case kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon.
Ang hakbang ng DOJ ay kasunod ng pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Quadcom kung saan inamin ito na may mga pinatay umano siya. Dagdag pa ni Remulla, tinitingnan nila ang paglabag sa International Humanitarian Law o Republic Act 9851 sa kanilang investigasyon. Magsasampa umano sila ng hiwalay na kaso dito sa Pilipinas. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Will not overlap. Samantala, sabi ng Ayan ha, humanitarian law. Ang pagkakaalam ko kasi mukhang wala pa yatang napapanagot sa mga ganyan eh. Wala pa nakakasuhan sa mga ganyan. Pero titingnan natin, di ba? Titingnan ho natin mga ka-action, mga kakamping. Ayan po, malinaw na malinaw po ha. Hiwalay na kaso ang isasampa kung sakali, ha? Kasi pinag-aaralan ng task force na kung saan binuo nilang task force na sila ang mag-aaral ng mga posibleng probable cause laban kay dating Pangulong Duterte. Okay? So ito naman po ang sinabi ni Attorney Panelo ho, mga ka-action. Sabi naman ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kung may ebidensya anya, bakit hindi na lang isampa ang kaso? Ito umano ay walang katapusang propaganda laban sa dating Pangulo para sirain ang reputasyon nito. Sa tala ng pamahalaan, nasa 6,200 ang namatay sa war on drugs, pero ayon sa human rights groups, aabot ito ng 30,000. Dante Amento, UNTV. Yun po mga ka-action, mga kakamping, no? Ang pahayag ni Attorney Panelo. Okay? Sabi niya, kung may ebidensya na, kung may mga ebidensya, halimbawa, bakit imbestigahan pa? Magsampa na agad ng kaso. Alam nyo, sa totoo lang, hindi man ako abogado, disclaimer lang po. Ito in my own lang ha. Pwede ba na agad-agad sampahan mo ang tao na hindi dadaan ng due process o hindi dadaan ng preliminary investigation? Abay, ano sasabihin ng ano nun? Sasabihin naman nila nilabag ang karapatang pangtao. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ang mga ganyang termino na sasampahan agad ng kaso kung akto mo na nakita. Di ba? Kung akto mo na nakita, pwede yun. Di ba? Sasampahan agad ng kaso. Pero ito, ibang usapan dito eh. Mga ano to, mga previous na mga crime po ito. Kaya hindi mo talaga agad-agad na sasampahan ng kaso na hindi dadaan sa investigasyon. Kailangan ho talaga may preliminary na mga investigasyon. Sus nako. Di ba? Yan lang po yan mga ka-action eh. But anyway, kung halimbawa man, nako, iwan ko lang ha. Mukha yatang, kung isipin natin, paunahan ba sila ng ICC? Ang PINAS at ang ICC. Pero halimbawa lang mga ka-action, mga kakamping. Tanong ko lang sa inyo, halimbawa lang naman to. Tanong ko lang sa inyo. Kung dalawa na arrest warrant, halimbawa lang naman to ha. Kung mag-release ng warrant ang Pilipinas, tapos mag-release ang ICC ng arrest warrant, saan nyo ba gusto na maaresto si dating Pangulong Duterte halimbawa? Sa ICC o sa Pilipinas? Ako, sa totoo lang, mas gustuhin ko pa sa ICC sila. Kasi una-una, panatag sila doon. Maganda ang kulungan doon. At pangalawa, walang walang kuro kumpadre. Kumbaga, ang mga biktima, kampante sila kapag nasa ICC kasi walang kuro kumpadre. Di ba? Yun lang po. Yun lang po mga ka-action. Kung anong ma-comment nyo dyan, ako, pabor ako. Kung halimbawa dalawa magsabay, sa ICC na lang siya eh. Okay, yan lang po mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.